Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Meron tayong Epson L310 na printer. Medyo may pagka-vintage na ito kasi 2015 pa na year ito lumalabas. So, energy saver. So, matipid sana pero titingnan natin ano yung problema niya. Ayan, nag-power naman and then nagro-rotate yung mga motors at nag-move ang kanyang carriage. Pero napansin natin na blinking yung status indicator at saka yung kanyang power. So, ibig sabihin na meron siya na-detect na problema. So, nag-move at nag-stop sa gitna. Once i-turn off and i-turn on again, bumabalik sa park na space niya o sa kanyang location, and then doon pa rin yung kanyang blinking na mga lights. So, meron tayong dapat na titingnan dahil shaky rin ang kanyang movement. So, yan ang ating i-troubleshoot sa video na ito. Okay, so ngayon simulan na nating i-troubleshoot. Remove na natin yung power cable. Andiyan na rin yung mga screws na remove na natin. And then kukunin natin. Kakaiba ito sa ibang mga model just like Epson L120 121 kasi although may pagka-vintage ito, nauna siyang na-release around 2015, bago pa lang ang Epson 120. So kaya nga kakaiba yung kanyang forma, yung cover, pero sa tingin natin ay mas magandang design kasi mas madaling matanggal yung kanyang cover unlike sa Epson L120. So ayan, na-remove natin yung kanyang power. So ibalik natin para matest uli na wala na ang kanyang cover. Mas makita natin kasi kapag wala na. Turn on. Pagmasdan natin at i-observe talaga itong kanyang carriage. Dito pa lang meron na tayong may napansin na konting kakaiba sa kanyang movement. Ayan, although nagpa-park siya dyan sa gilid, pero hindi normal yung kanyang movement. Mahina at may pagka-shaky ang dating. Dapat smooth yan, yung movement ng carriage na yan. So, nag-stop sa gitna. So, dapat hindi yan ang dahilan. So, may suspect tayo na ito yung motor. Ito, may konting defect siguro. Kasi nakikita natin na parang medyo kahina-hinala yung movement. So, i-remove natin ito. Ka-remove muna yung power. Muntik natin nakalimutan na i-remove para safe. So, may dalawang mga screws lang ang naka-hold in place sa ating tinatawag na carriage motor. So, remove natin. Ayan. And then, ayan. At saka, i-remove muna natin pansamantala yung kanyang belt. Ayan. So, hindi masyadong hindi madaling ma-rotate. Oh, ito. So, napansin ko, parang matigas or it's hard to rotate ang bagay nito, yung kanyang motor. May problema talaga. So, actually, kung iniisip natin na kailangan lang i-lubricate, pwede naman kasi may mga butas dyan. Pero, since may mga coil sa ilalim, pwede na magka-spark. At since hindi natin siguro na ma-fix yung issue na i-lubricate, makikita din natin na may mga palatandaan na nagka-rust. So, posible din sa ilalim. Ganyan, no? So, tatanggalin na lang muna natin ito at papalitan. Hindi na natin gagamitin yan kasi hindi na safe. So, meron tayo ditong stock
reserve na carriage motor online na bili, although hindi ito talaga yung pinaka bago, pero genuine siya, so at least magagamit pa. So may dalawa kasi by set yan. So itong isa na mataas yung kanyang wire, ito yung pinaka fit. So pwede sa Epson L120 at saka dito sa L310. So dito kikita natin makinis pa yung kanyang part na yan, although yung sa luma ay medyo may pagka-rust na. So kailangan muna nating i-remove. Tatanggalin natin yan. Mas maganda na rin na sigurado tayo na mag-replace na lang, hindi na lang natin yun i-lubricate. Although kung mag-experiment, meron kasing kompromiso kasi posible din na makakaapekto sa ating pinaka logic board. So mas lalala pa yung sakit. So ito may palatandaan na nagka-rust na, posible dahil sa kalumaan na, dahil year 2015 yung na release. So ito ipapalit natin. Yan ang pinaka suspect natin, na posible yan ang cause na nag-stop siya, hindi na niya kayang gumagalaw, at napansin ko na mahirap siyang i-move na hindi normal. So kailangan lang ay ibalik natin in place. Kung paano natin kinuha, just do the opposite. Balik din natin yung kanyang belt. Medyo may konting matigas din ang pagbalik, pero kailangan lang dahan-dahan talaga para in place talaga. Ayan, naibalik na siya, pero kailangan ma-align natin yung mga butas dito. So we have to rotate ng konti. Ayan, kailangan lang ma-align in place yung mga butas para sa ating mga tornilyo. Kailangan maka-hold siya properly, secure in place. So balik natin. Naka-align na. So kailangan na lang proper yung pag-alagay at secure using these screws. Actually yung mga ganito kasing model, although may katagalan na siya, pero napakaganda ng quality o kalidad. Unlike sa mga bago, hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung bago, but i-compare natin yung quality o yung kanyang pagkapulido, ito yung mas sasabihin natin na hindi masyadong mabilis yung kanyang printing, pero actually may, kung dahil sa kalumaan lang, may mga ilan lang na parts na masisira, pero gagana pa rin. So in this case, meron tayong 85% chances na posible after replacing ng carriage motor, yung meron tayong stock motor, kasi narinig ko kanina may konti kasing hum na sinyalis na nagka problema yung pag-rotate ng ating motor. So kailangan lang na i-test natin yung ating naisipan na pwedeng maging solusyon sa problema nito. So ibalik natin in place. Ayan, madali lang namang tandaan ang pagbalik kasi meron lang mga rubber, yung mga portion na kung saan ay doon ang mga holder. So balik natin ito. Let's just hope na ma-fix natin. Meron lang tayong 85% chance na ma-fix natin. So yung mga 15% ay
posible hindi rin magiging successful. Pero sa tingin ko dahil matagal na itong hindi nagagamit at saka kalumaan niya, meron pang ibang posibleng problema nito. Mamaya pagkatapos nating ma-fix yung issue sa blinking ay check din natin yung ibang parts, lalo na yung kanyang output. Posibleng hindi maayos yung output, pero siguro ayan na-fix na natin. So ayan, napansin ko mas madali na lang siyang i-move kumpara kanina na nahihirapan yung ating carriage sa pag-move. Ayan ang smooth na talaga yung pag-move ng carriage natin. So test natin. Now ibalik na natin in place. Ito yung luma. Ayan, may konti ng rust build up. Posible sa ilalim din may problema. At saka dito maitim na yung mga pull niya. May problema yan. Pagka nilubricate pa natin, baka meron pang ibang problema na lalabas. Magka-problema pa. So, ayan, naka-turn on na. Observe natin yung kanyang movement. Sana hindi na mag-stop. Ayan, napaka-smooth ng kanyang movement. Yan ang original or normal na movement. Dapat hindi yung medyo shaky. So ayan. So dapat normal yung paggalaw niya. Hindi magsi-shake. Ayan. At saka yung kanyang motor sa feeding motor or yung mag-feed na motor magro-rotate by opposite. So hindi na nag-blink yung kanyang indicator, yung status indicator. So kanya yung power medyo mag-blink ng green kasi nag-process siya. So ganyan talaga pag nag-process yung printer. So i-observe natin. So bihira na lang talaga ang ganitong mga printer. First time na naka-diagnose, troubleshoot ako ng ganitong printer. Shout out nga pala sa owner nito, si Ma'am Gemma. So we are hoping na ma-solve natin ang issue sa printer mo, Ma'am. But we are not really sure na ma-fix natin. At least meron tayong pag-asa, 85%. So lagyan natin ng bond paper, the moment of truth. Baka mag-stop siya sa gitna pagka nag-print. Pero sa tingin ko ay mag-print talaga. Kasi napalitan na natin ng carriage motor. Ayan, napansin natin na steady na yung kanyang green power, green light. Okay, so let's try to print para ma-fix natin. So ayan, first na step na fix natin by just simply replacing the carriage motor. Nag-replace tayo ng stock na genuine Epson L series. So i-plug in natin yung USB port. Sa USB port ang cord. And let's start printing. Dito na natin matiyak kung maganda ba talaga yung movement at saka magpiprint siya. Although meron tayong na kikita na posible magpiprint siya pero yung output hindi tayo sigurado. Anyway, at least the first step yung pag-fix sa issue ng blinking lights at nag-stop yung ating carriage, na-fix natin by replacing the old malfunctioning na motor or carriage motor
pinalitan natin ang stock. We are thankful na meron pa tayong isang stock. Last na lang ito. So siguro mag-order na rin tayo next. Ayan, simula na siyang nag-print. Wow, may lumabas. I-observe natin parang ang black ang may problema. Well, anyway, kahit na hindi masyadong maganda yung output, mafi-fix natin ito. So, i-flash lang natin, i-declog. Ayan na yung kanyang resulta. Ang problema yung black at saka may ibang kulay din na hindi lumalabas. So, mamaya-maya at i-fix natin. Okay, so after na manual declog natin, hindi na ipakita sa video but nag-flash tayo manually. So, ayan na, ready na yung ating bond paper for actual testing. So kanina kasi pagkatapos nating mapalitan yung kanyang motor, hindi masyadong maayos yung kanyang output. So ang ginagawa natin ay nag-manual declog tayo. So yung manual declog, isa yung proseso na kung saan ay kailangan nating i-manually remove yung mga tumitigas na mga ink sa head ng ating printer. So ayan, simula na siyang nag-print at saka makikita natin ngayon ang kanyang improvement. Ayan, so meron na tayong black na kanina hindi masyadong maayos at yung lumalabas din yung ibang mga kulay, although hindi talaga masyadong crisp yung kanyang output, but na-notice natin ngayon na at least okay na yung kanyang output, better than the first one. So nagiging successful yung ating pag-fix sa Epson L310. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!